Yun ang mali. Sir Banat, bye. Shout out. Ang linaw-linaw dito, tas bigla niyong sasabihin, kasalanan ni Duterte yan. Gago ba kayo? Kaya ako nagtatanong lang ganyan na ba kayo kagago? Nakapalpakan ninyo, isisisi nyo kay Duterte? Dahil umimik si Duterte? Tapos, kesyo ang palusot nyo? Hindi, kasi mabibigyan lang ng confidential funds pag nagkaroon ng reenactment ng budget. O pagka, kasi ulitin ko sa mga medyo hindi pa po makaunawa. Pag napigilan itong 2025 budget, ang gagamiting budget, yung tinatawag na reenactment, ay yung 2024. Okay. Kaya nga re-reenact. Yung 2024 na budget, wala dyan yung pag-increase ng AKAP, Okay. wala dyan yung pag-increase ng IX, Okay. wala din dyan yung pag-increase ng DPWH, Okay. wala din yan yung pag-increase ng budget ng Congress. So, parang sira ang diskarte nila kapag halimbawang na-cancel itong 2025 budget plan. Diba? Yung 2024, yung magiging plan. Tama ba? Ayon sa pagkakaunawa ko. Ang House of Representatives. No. Tapos, ang kanilang palusot, pag nire-enact natin, babalik ang confidential fund ni VP Sara Duterte. Wala Pahiya kayo Wala namang confidential fund ni VP Sara, Office of the Vice President noong 2024. 2024. Kulang kayo sa research. Tapos nagmalaki ka pa, Adjong, na appropriation ka. Membro ka ng APRO. Hindi mo naman pala alam. Kaya panoorin nyo ito yung maganda yung ito. I-reaction na natin to kasi maganda po yung Ayan na. mga sinabi ho ni Attorney Vic patungkol dito sa issue ng kasi tinanong natin ng malupitan, no holds barred, pero grabe talaga sumagot si Attorney Vic. Ito lang atang nakausap ko ng diretso na pag sumagot, diretso. Walang paligoy-ligoy. Pag mali ka pa nga, medyo sasabihin niya Ito, tuloy. Attorney, may mga nagtatanong din po na mga kababayan natin. Kuya Jay, paano naman po daw si ano daw ang magiging pananagutan ni dating si Saldico dahil 'di ba kakaalis niya lang at napalitan siya ni Kimbo. Tapos biglang lumabas po itong na-discover po itong issue about BICAM. Ano pong magiging parusa or maipapataw na sa kanya rito? Lahat ng nakapirma doon sa Vice-Cam report, yung final Vice-Cam report na naging enrolled bill, atin yung papanagutin. We are in the process of building the case at alamin kung sino yung dapat isama diyan sa mga ikakaso pa nung grupo ng abogadong nag-aaral kung ano yung nararapat na criminal case o ano yung criminal violation committed in the passing of this full of blanks na final bicameral conference committee report. Mainit ang ulo ni JK Anzaldi ko. Attorney Vic. Ito. Ay, pogi naman yan. Putang ina. Shit. Ay, sorry naman. Payat ni Sir Banat ba yun? Gago! Hindi, alam mo kung bakit ko pinakikita ito. Kasi yung mga nanlalait sa akin, sinasabi nila, Banat ba, filter lang ikaw yan po, television yan, walang filter yan. Hindi ako nagpipilter. Sinasabi nila, kaya ka naman pumapayat, filter, hoy. Intermittent, OMAD to, Brad. Ang tanungan, una, ginagamit daw nyo itong issue na ito dahil kayo kumakandidato bilang senador. Naku, ang lupit ng tanong mo, Banat ba? Pang diretsuhan, pang sugatan yan, Hindi, ang issue rito hindi yung pagtakbo ko, hindi yung politika. Ang issue rito ay korupsyon. Nako. Korupsyon at korupsyon. Yun. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Yun ang problema. Yun talaga ang problema. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Saklap. No? Tapos sasabihin nyo kasi eleksyon. Anong eleksyon? Ginagawa nila yan kasi korupsyon. Ayon po sa napapanood natin ngayon kay Sir Banat Bay. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Ay, saklap. Ay.
Okay, tuloy tayo. Problema, nahuli mo kasi. Huwag mo kasing uhulihin. Hayaan mo sila mangurap na Yari mangurap. sila. Kung hindi namin kayo nahuli, di masaya kayo at nagdiriwang. Aba. Ngayong nahuli kayo, kung Agoy! Butik niyan, ang tindi ni attorney dito, mga kapatid ah. ano-anong pagsisinungaling ang inyong ginagawa. Ah. Kaya nga ang sinasabi ko, mabuti pa yung mga konseho ng barangay. Mabuti pa yung konseho ng munisipyo, ng syudad at ng probinsya. They know Mga konselor, alam yan. Kaya, maganda to example ni, ni Atty. Vic. Mga konseho. Kasi sa local government, konseho ang mga nag-aayos na mga budget. Mm. Alam nila kung paano yung takbuhan ng budget. Okay. Kaya napaka-importante. Baka kasi sinasabi na iba, hindi importante. Hindi ho. Kalibel ho ng mga councilor ang congressman sa local government. At mas nararamdaman nyo ang local government kesa sa national government. Sa ngayon, Kaya oh. wag nyo nilalanglang ang councilor. Kaya kung gusto ninyo na maayos kayo mga taga Maynila, your choice ang lahat ng councilor nyo. Pag hinaluan nyo ng ibang councilor yan, naku po, yari kayo. Panigurado yan, bababuyin yan, haharangin yan, patatagalin ng mga budget. Kaya dapat your choice. how Lalo na sa District 3, ha? to pass a lawful budget. And dagdag ko lang din, Banat Bay, Oh, bakit? yung Ay, sir. ating mga kaibigan sa halimbawa, yung Tricycle Operators Driver Association, Ah. meron ding maliit na pondo yung mga yan. Ah. Alamin mo sila, kung papayag silang gumastos yung opisyal nila ng blanco, mag-aaway-aaway yan. Magpasapukan yan. Mantakin mo, Blanco, hindi alam kung anong pambibili ng alak at ano talaga ang para sa development. Pag Blanco yun, hindi pwede yun. Ganun din, yung samahan ng mga Jeepney Operators and Drivers Association, Oh, ganun higit din. na maliit yung kanilang pondong pinapangasiwaan, pero hindi sila papayag na ang budgeting ay zero. Ayun. Ganun din, yung mga nagtatrabaho sa korporasyon. Ah. Tanungin ninyo kung papayag yung Board of Directors na magpapasa kada departamento ng isang corporation na blanco yung kanilang panukalang budget at bahala na kung paano namin at magkakano ang aming gagastusin. Ito ay malinaw na pagsisinungaling na ito raw ay proper at prudent budget programming at pagpasa ng ating taunang budget. Kasinungalingan yan. Ano po masasabi nyo doon sa isang congresswoman na si AKA Kim Chiu? Ako. Sabi, kasi nga daw yung kanyang sagot, Ang kulit ni Banat. AKA Kim Chu. hindi naman importante yung blanco. Banat ba, huwag kang bastos, ha? Porsunada ko yung si Kim Chiu. Tapos ikukumpara mo dun sa congresswoman na naiwan sa rep. Congressman na naiwan sa rep. Putik niyan. Sino ba yon? Ano ba yan? Kayo ha? Ano? Easy. Congressman na naiwan sa rep? Sir Banat ba ya? Huwag ganun, sir. Sir, shout out po. Bastos ka, Banat ba, ya? Ang pakatarantado mo, ha? Gusto ko ba naman niya si Kim Chiu, hindi tumatanda. Mukha pa rin bata. Hanggang ngayon. Kahit may edad na. Tapos, wag mo nga, ikaw lang Mr. Right. You're almost right. Kulit ang tutok yun. Nasira lang sa akin si Kim Chiu dahil dun sa bawal ang lumabas. Ang lumabas ay pagka nasunod mo na pwede ka nang lumabas. Hindi kasi may ganung congresswoman kanina na nagsalita. Hindi ko na lang pinlay. Ang sabi ba naman hindi ano lang naman yung pirmado lang naman is yung ang importante diyan yung pipirmahan hindi blanco. Ang importante, pinirmahan yung walang blanco. Anong masasabi nyo ho doon? Dapat dun magalit si Bongbong Marcos dahil isinubo siya ng mga ganong klaseng pag-uugali. At
talagang walang respeto sa saligang batas, di bali ng blanco, importante pinirmahan eh, hindi blanco. Ang tanong, sino nga naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Yun ang hindi nila magets eh. Sino ang naglagay? Kaya ayaw nilang tanggapin na may blanco sa BICAM report kahit nagsalita na at nadulas na ho si Kimbo. Eh kasi nga, the mere fact na may blanco, meron nag-fill up. Tama. And hindi ho pwede yun. Bawal ho yun sa ating batas. Bawal na bawal. Eh bakit ganun? Bakit? Sa bagay naghain na sila, no? Sabi nga pala ni PBBM, kapag ka daw nagtagumpay, ayon lang ho sa pagkakaintindi ko, opinion ho natin, no? Kapag ka nagtagumpay yung hinaing reklamo dun sa korte at manalo ang panig ng mga Duterte o yung dun sa hinain, no? Yung sa BICAM. Tama ba? Isa-shutdown daw ni PBBM ang gobyerno? Tama ba? Question mark ka? Totoo ba yon? Sabi kasi, sa bagay, ano lang naman yon, hindi naman niya sinabi in video eh. Parang sinulat lang eh. Hindi ko sigurado kung totoo o hindi. Pero sino sa mga nakapanood sa inyo na sinabi talaga ba ng ating Pangulo na isa-shutdown ng gobyerno? No? Ako itanong lang naman, no? Kasi parang walang pinagkaiba yan sa mga nag-rally nung nitong nakaraan, yung gusto nilang tapatan yung Iglesia ni Cristo, mga kapatid, no? Nakalagay, resign all. Na kay Sir Banat Bay din yun, resign all nakalagay. Putik niyan, resign all. Sino mamamaala sa gobyerno? Resign all pala gusto. Okay, mga kapatid, tuloy tayo, no? Oh, dahil yun ay kriminal. Bawal yun. That is a criminal violation. Yun ang atin dapat din alamin. Oh, diretsong tanong. Si Romualdez po ba yan? Grabe naman yung katanungan mo, Banat Bay. Walang ganyan tanungan. Grabe, putik yan, no? Nilalagay mo sa spot si Atty. Vic eh. OMG. Hindi kasi ayoko na yung paligoy-ligoy pa eh. Di ba yung, kailangan. Kumbaga mag-ano ka pa ng mga kung sino-sino. Direkta na, di ba? Wala nang specific. Ang pa magparinigan, diretso yun na. Sino ba yan? Si Romualdez ba yan? Hindi rin natin nalalaman. Kaya nga tanong ko, lalaki ba siya? Nako. At yung tanong ko, babae ba siya? Nako. Grupo ba sila? Marami ba sila? Nako. At ito ba ay bukod pa sa third chamber or third house? Meron bang fourth OMG. chamber Nako. or fourth house Nako. na hindi natin nalalaman? Sapagkat wala nga transparency. Nako, ibig sabihin, Walang transparency. bakit kaya sinabi ni Atty. Vic na may babae? Ewan ko, ha? Sino ba yung babae na yon? Nako po, patay tayo dyan. And that's why we're demanding for transparency and eventually Tama. we will demand for accountability. Nice. Coach Oli? Ako, Atty. Vic, alam ko kung Oh, mas pogi naman si Banat Bay kay Coach Oli, ha? Tama ba magpinsan Bias magkapatid kang ko? vlogger ka, ha? lalaki o babae, hindi ata tao, parang buhaya eh. Ay, grabe naman. Hindi daw babae, hindi daw lalaki, hindi daw tao, kundi buhaya. Kaya banateros, no? Grabe tong mga to, matitindi. Pambira ka, Coach Oli. Ang bastos ng bunganga mo, ha? Eto, alam nyo ba na magka-batch yan? Magkaedad po sila, eh. Oh, pareho silang klaret. Dumako na tayo doon sa pampinali po natin na pinrangka po ni Madam Ali Soto. Itong si Congressman, mga kapatid. Ito, piplay na ho natin, ano? Here we go. Masasabi sa mga kasamahan mo. Matindi to, mga ulitin kapatid. natin. Inyong opinion at Ay idea nako, wag para niyo ako ma-improve. papupuntahin kong wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan na mga kasama niyo dyan. Nako, yung mga kalabisan daw, mga pang-aabuso, pambabastos, mga disrespect ng mga kasamahan mo. Hoy! Saludo ko kay Grabe, Banateras. No? Banateras to si Madam eh. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Oh. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama niyo dyan. Grabe. Wasak. Putik yan. Hanga ko sa'yo, Madam. Huwag niyo na ako umpisahan. Kalabisan ng ginagawa niyo dyan. Grabe. Ay! Ha? Wasak, no? Gago! Saludo ko sa'yo, Madam. Yan ang mga sagutan. O, wag mo na ako papuntahin yan. Maaaway ko lang yung mga congressman. Kalabisan. Oh. Grabe, no? Tameme.
me. guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to at para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa Ito po yung patungkol sa mga vlogger or fake news, no? Kumbaga parang gagawa ata sila ng batas, mga kapatid. experience, kailangan po natin yan. Dahil Opo. kami po, Tama ba? hanggang paggawa lang ho kami ng batas, Oh, yan. kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto. So, ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi ni Madam Al, ito, idol ko to. Sa umaga pa lang sa may GMA. Sorry to tell you, as. Mali English to, gagi. Cut, direct pwede cut yun, sorry. Sorry to tell you. Tama ba yun? Umaga pa lang, kasama ko lola ko, pinanonood ko na to. Kasama niya yung malaking boses ng lalaki. Minsan si Sir Arnold Clavio, yan. Minsan kumakanta-kanta ho sila, may mga pinatatamaan, mga ganyan. Yan. Masaya yan sa umaga, sila ho napapanood ko. Ali Soto po ang pangalan niya, tama po ba? Ha! Kung gusto mong makaano ng respeto, respetuhin nyo rin po yung mga parang ini-interview nyo o yung hinihiring nyo dyan. Parang ganon, di ba? Akala ko titigil na si Madam eh. Oo, bumanat pa, ano? Oo nga, tama ka dyan, Kong. Oo. Pero as much as, di ba, na you want us to respect you, respect us. Panis. Wasak. Putik ko. Grabe yun, ang lakas nun. Taray ni Madam. Ano? Madam, ha? Yung ganyan mong kilay, ha? Nabilib ako sa'yo. Hindi, kasi walang ano siya eh. Wala siyang preno. Talagang, hindi. Ha? Kung gusto nyo kaming respetuhin nyo kami. Tuloy natin yan. Kami po ay dapat Nambobolo pa kasi totoo lang dito sinusubukang ganunin ni Barbers yung host. Binobola-bola niya pa, tapos sabay diretso. Pag mo ko pinagbubula. giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga... Kulang na lang sabihin, hindi talaga yung mga kasamaan mo bastos. In a good way lang. Ginagawa lang in a good way. Grabe. Alam mo pati yung kasama niyang host natawa na eh. Bakit? Kasi talagang ang lakas ng loob ni Madam eh. Kawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang Wasak. kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Wasak. Happy New Year po. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Oh, yan. Very So biglang breakdown time, di na pinagsalita, no, mga kapatid. Ayan lamang po, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre, huwag niyong kakalimutan mag-like sa ating video. Kahit isang like lang, sobrang saya ko na yan. Maraming salamat po and break it down. Yeah.